Ang tunog ng beep, beep, beep ng heart monitor ay unti-unting bumagal, naging pahina ng pahina, hanggang sa tuluyan itong nanahimik. Kasabay nito, ang mahinang hiyaw mula sa kabilang linya. Napatayo si Lara Serrano mula sa upuan, ang hawak na telepono ay halos malaglag sa sahig. Ang kanyang dibdib ay sumisikip, at ang hangin ay tila nawala sa silid. Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi ito aksidente, bulong niya sa sarili, ang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Pagbabayaran nila ang ginawa nila kay Mama. Naramdaman niya ang malamig na sementadong sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang dilim sa kanyang silid ay sumasalamin sa kawalan ng pag-asa sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumapit sa isang maliit na lamesa, kung saan nakapatong ang isang luma at kupas na litrato. Si Mama. Nakangiti. Buhay. Walang sakit. Hinaplos niya ang mukha ng kanyang ina sa litrato, ang daliri niya ay basa na pala ng luha. Bakit? Bakit ganoon kadali nawala ang lahat? Isang linggo lang. Isang linggo mula nang pumasok si Mama sa ospital para sa isang simpleng procedure, at ngayon ay wala na siya. Dahil sa isang pagkakamali, sabi ng doktor. Isang medical negligence. Naramdaman niya ang init ng kanyang mga mata, pero pinigilan niya ang sarili. Hindi ito ang oras para umiyak. Panahon na para kumilos. Para sa Mama. Lara, anak, sigurado ka ba talaga sa gagawin mo? Ang boses ni Tita Elena sa kabilang linya. Malalim ang pag-aalala sa boses ng kanyang tiyahin. Napakamapanganib niyan. Hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa loob ng ospital na yan. Hindi po, tita, mariin niyang sagot, pinilit na patatagin ang kanyang boses. Hindi ako makakahimbing hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. At kung may nagkasala, kailangan nilang managot. Narinig niya ang malalim na paghinga ng kanyang tiyahin. Alam kong masakit, anak. Pero baka lalo lang lumaki ang gulo. Kung lumaki ang gulo, edi lumaki, sagot ni Lara, may lamig sa kanyang tinig na hindi pa naririnig ni Tita Elena noon. Hindi po ako titigil hanggat hindi ko nahahanap ang ebidensya. Kailangan kong malaman kung sino ang may kasalanan, tita. Kailangan ko po ng closure. Hindi na umimik si Tita Elena. Alam niyang kapag nagdesisyon si Lara, wala nang makakapigil sa kanya. Kinabukasan, narating na ni Lara ang St. Jude Medical Center, ang parehong ospital kung saan pumanaw ang kanyang ina. Ang malaking glass doors at ang moderno nitong facade ay tila ng uyam sa kanya. Sa labas, mukha itong kanlungan ng kalusugan at pag-asa. Sa loob, alam niya may mga lihim na nakatago. Pumasok siya, huminga ng malalim. Sinimulan niya ang pagganap. Naglakad siya ng dahan-dahan, tila may kahinaan. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakayuko, ang kanyang mga mata ay lumulutang, at paminsan-minsan ay humihina siya ng malalim, tila nahihirapan. Ang nurse sa admission desk ay agad siyang nilapitan, may pag-aalala sa mukha. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ng nurse, inalalayan siya paupo. Nahihilo po ako, mahina niyang sagot, ang boses ay halos pabulong. At masakit ang dibdib ko. Dinala siya agad sa emergency room, at pagkatapos ng ilang preliminary tests, ipinasok siya sa isang pribadong silid. Alam niya na ang kanyang mga sintomas ay sapat para maging convincing. Ang kanyang puso ay kumakabog, hindi dahil sa sakit, kundi sa halo-halong takot at matinding pag-asa na magtagumpay ang kanyang plano. Hapon na nang may kumatok sa pintuan. Ang nurse ay sumilip sa loob. Emra Serrano, nandyan na po si Air Miguel de Leon para sa inyong check-up. Lumalakas ang tibok ng puso ni Lara. Ito na. Pumasok ang isang lalaki na may matangkad na tindig at matikas na pangangatawan. Suot niya ang isang puting lab coat na may nakasulat na Air Miguel de Leon sa kanyang bulsa. Ang kanyang mukha ay seryoso, halos walang emosyon. Ang kanyang mga mata, matatalim at mapanuri, ay dumiretso kay Lara, tila binabasa ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Magandang hapon, Emra Serrano, bati niya, ang boses ay malalim at kalmado, ngunit may lamig na tila yelo. Ako si Air de Leon. Base sa inyong medical chart, nagrereklamo kayo ng pananakit ng dibdib at pagkahilo. Napatango si Lara, ginagawa ang lahat para magmukhang mahina. Opo, doktor. Parang nahihirapan po akong huminga minsan. At parang may mabigat na nakadagan sa dibdib ko. Umupo si A.C. de Leon sa upuan sa tabi ng kanyang kama, hindi man lang umiti. Kinuha niya ang kanyang stethoscope at inilagay sa dibdib ni Lara.
Ang kanyang mga daliri ay malamig at ang kanyang presensya ay tila bumabalot sa silid. Sinuri niya ang bawat reaksyon ni Lara, bawat paghinga. Pagkatapos ng ilang sandali, inalis niya ang stethoscope at tiningnan ang mga resulta ng tests sa tablet na hawak niya. Ang kanyang kilay ay bahagyang kumunot. Emma Serrano, sabi niya walang emosyon sa kanyang boses. Base sa inyong blood tests, at iba pang resulta, wala kaming nakikitang anumang pisikal na dahilan sa inyong mga sintomas. Nanlamig si Lara. Masyado ba siyang halata? Subalit, patuloy ni S. De Leon, tinitigan siyang diretsyo sa mata, ang mga sintomas mo parang gawa-gawa lang. O di kaya ay psychosomatic. Parang may bumara sa lalamunan ni Lara. Naramdaman niya ang matinding init sa kanyang pisngi. Nahuli na ba siya agad? Ito pa lang ang unang araw. Ano po ang ibig niyong sabihin, doktor? Pilit niyang tanong, ang boses ay nanginginig sa takot, totoong takot. Tinitigan siya ni S. De Leon ng matagal na tila binubungkal ang kaluluwa niya. Isang tipikal na ngiti ang lumabas sa kanyang labi, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang ibig kong sabihin, Ina Serrano, sabi niya, tumayo at dahan-dahan lumapit sa bintana, tila may malalim na iniisip. May mga tao na pumapasok sa ospital na ito na may iba't ibang motibo. Ang iba ay para gumaling. Ang iba ay para maghanap. Naglakad siya pabalik sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Lara, na tila nagbibigay ng babala. Ang payo ko sa iyo, Ina Serrano, ay magpahinga. Kung may tinatago ka, sabi ni S. De Leon, ang kanyang boses ay bumaba sa isang halos hindi marinig na bulong, ngunit bawat salita ay tumagos sa buto ni Lara. Lalabas at lalabas din yan. Dito sa ospital, walang lihim na hindi nabubunyag. At sa isang iglap, lumabas siya ng silid, iniwan si Lara na nakatulala. Ang tibok ng kanyang puso ay kumakabog ng malakas, hindi dahil sa sakit, kundi sa matinding kaba at panginginig. Ang laban ay nagsisimula pa lang, at ang kalaban niya ay mas matalas kaysa sa inaasahan niya. Ang amoy ng antiseptiko at sariwang dugo ay kumapit pa rin sa balat ni Miguel De Leon kahit patapos na ang kanyang huling operasyon. 2 oras sa operating room, nakatutok sa bawat paggalaw ng scalpel, bawat ugat na kailangan niyang ayusin. Walang puwang para sa pagkakamali. Ang buhay ng isang tao ay nasa kanyang mga kamay. At sa Early Jude Medical Center, ang bawat matagumpay na operasyon ay hindi lang tagumpay ng pasyente, kundi pati na rin ng reputasyon ng ospital. Paglabas niya ng AC, sinalubong siya ng isang nurse. Doktor, hinahanap po kayo ni Director Vargas. Urgent daw po. Bumuntong hininga si Miguel. Hindi niya kailangan ng pagtawag ni Director Eduardo Vargas para malaman kung ano ang pakay nito. Ang ospital na ito, na itinayo ng pamilya De Leon at ng ilang business partners, ay lumaki sa ilalim ng pamamahala ni Vargas, na ginawa itong isa sa pinakamalaki at pinakakilalang medical facility sa bansa. Pero kasabay ng paglago ng pangalan ay ang pagdami rin ng mga usaping pinansyal. Pumasok si Miguel sa opisina ni Vargas. Ang direktor ay nakaupo sa kanyang malaking mesa, abala sa pagtingin sa mga papeles. Nakangiti ito, pero alam ni Miguel na ang ngiti na iyon ay hindi abot sa mga mata. Miguel, Yoy boy, you're here. Great job on no limbs bypass surgery. Narinig ko, flawless, bati ni Vargas, walang bahid ng pagod sa boses nito kahit hating gabi na. Just like always. Trabaho lang po, Director, tipid na sagot ni Miguel. Ha? Trabaho lang, but it brings in the patients, doesn't it? Tumawa si Vargas. Actually, I called you here because of a peculiar case. Enna Lara Serrano. Ang bagong pasyente mo. Kumunot ang noo ni Miguel. Si Lara. Hindi pa rin niya maalis sa isip ang mga mata ng babae at ang panginginig sa boses nito. May problema po ba sa kanya? Tanong ni Miguel. Nothing physically wrong, that's what's peculiar, sabi ni Vargas, may pagtataka sa kanyang tono. Her tests are all clear. But she seems persistent. At saka, may narinig akong bulong-bulungan sa mga staff na masyado raw siyang interesado sa mga lumang record. You know how these things can be. May mga tao kasing gustong sumira sa reputasyon ng mga established institution tulad natin. Pinagmasdan ni Miguel ang direktor. Alam niya ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. May pahiwatig na dapat niyang kontrolin ang sitwasyon. Hindi niya nagustuhan ang tono ni Vargas, pero inilingan niya ang isip. Asikasuhin ko po siya, Direktor, sabi ni Miguel. Good.
Alam kong maaasahan ka, Miguel. Kailangan natin na laging perfect ang record ng SC Jude. No room for complications. Especially now that we're dealing with new investors. Ngumiti si Vargas, ang ngiti ay parang babala. Sige, makakauwi ka na. Rest, you deserve it. Umalis si Miguel, ang pagod niya ay lalong lumala. Ang pressure sa kanyang balikat ay mabigat. Pagpasok niya sa kanyang opisina, naglakad siya diretsyo sa bintana, tumanaw sa mga kumikislap na ilaw ng Quezon City. Walang kahit anong kapayapaan ang kanyang naramdaman. Ang kanyang opisina ay malinis, organisado, at walang personal na gamit. Isang testamento sa kanyang pagkatao, malayo, kontrolado, walang emosyon. Iyon ang paraan niya para mabuhay. Iyon ang paraan niya para makahinga. Naalala niya ang araw na nagbago ang lahat. Ilang taon na ang nakalipas. Isang kabataan. Isang pasyente na kinailangan ng agarang operasyon. Hindi niya yon operasyon. Pero siya ang senior resident na inatasan na tumulong. Nagkaroon ng malaking problema sa isang monitoring equipment. Hindi niya responsibilidad ang pag-check ng equipment, pero siya ang nakita ng pamilya sa kwarto noong huling sandali ng pasyente. Ang sigaw ng nanay. Ang galit ng tatay. Ang lahat ng sisi ay ibinuhos sa kanya, kahit pa hindi siya ang may kasalanan. Ang kanyang pangalan ay nadawit sa iskandalo, kahit pa sa loob ng ospital ay nilinis ang kanyang pangalan. Pero ang pakiramdam ng pagkakasala. Hindi iyon nabura. Ang takot na makagawa ng pagkakamali. Laging naroon. Hindi ko nahahayaan na mangyari pa, bulong niya sa sarili, habang nakatanaw sa walang katapusang agos ng trapiko sa baba. Hindi na siya magiging emosyonal. Hindi na siya magpapapigil. Walang dapat lumabas na damdamin na makakakompromiso sa kanyang pagiging profesional. Lumapit siya sa kanyang computer at binuksan ang electronic file ni Lara Serrano. Ang pangalan sa chart, Lara Serrano. Diagnosis, anxiety attack with psychosomatic symptoms. Tinaasan niya ng kilay. Psychosomatic. Parang gawa-gawa. Iyon din ang sinabi niya. Ang mga sintomas niya ay malabo. Kung may pananakit ng dibdib, dapat may makita sa yaye. Kung nahihilo, dapat may iba pang sintomas na konektado sa neurological. Pero wala. Puro negative. Nilakihan niya ang larawan ni Lara sa file. Ang kanyang mukha ay maputla, ang mga mata ay may bakas ng kalungkutan. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may nakikita siyang matinding determinasyon. Parang may apoy sa mga mata. Ano ba talaga ang kailangan mo, Lara? Pinindot niya ang print button at lumabas ang kopya ng kanyang physical chart. Habang binabasa niya ang mga nakasulat na pahina, naghahanap siya ng kahit anong senyales. May mga inconsistencies na. Ang kanyang vital signs ay laging normal, pero ang kanyang reklamo ay laging severe. Mayroong isang pattern. Biglang naisipan ni Miguel na tignan ang kanyang pasyente sa personal. Hindi para sa medikal na pagsusuri, kundi para lang tingnan. Naglakad siya sa hallway, ang mga ilaw ay bahagyang madilim na dahil hating gabi na. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan ng silid ni Lara. Nakita niyang bahagyang bukas ang pinto. May naririnig siyang boses sa loob. Isang matandang nurse, si Aling Cora, na matagal nang nagtatrabaho sa Jude, ang kasama ni Lara. Si Aling Cora ay kilala sa kanyang kabaitan at pagiging matulungin. Naku, Lara, sabi ni Aling Cora, ang boses ay malumanay. Kawawa ka naman. Ganyan din ang nangyari sa akin dati, ang bilis ng pangyayari. Akalain mo, ang lakas-lakas pa nila kahapon, tapos kinabukasan. Napansin ni Miguel na si Lara ay nakikinig ng mabuti, may kalungkutan sa kanyang mga mata na tila hindi na peke. Hawak ni Aling Cora ang kamay ni Lara, pinapayapa ito. Mahirap po talaga, Manang, sabi ni Lara, ang kanyang boses ay mahina at may bahid ng tunay na sakit. Parang di ko pa rin matanggap. Kaya mo yan, Ineng. Basta magpakatatag ka. Iyon lang ang tanging magagawa mo ngayon. Para sa alaala niya. Hinintay ni Miguel ang susunod na sasabihin ni Aling Cora. May kakaiba sa paraan ng kanilang pag-uusap. Naku, naaalala ko tuloy si Elra Serrano noon, patuloy ni Aling Cora, ang boses ay biglang lumambing, puno ng paggunita. Ang nanay mo ay, pasensya na, kamukha mo lang pala talaga siya. Natigilan si Miguel. Ang kanyang mundo ay tila huminto. Ang pangalan. Elra Serrano. Ang nanay mo. Ang pangalan ng ina ni Lara.
Sa kanyang chart ay walang nakalagay na kasaysayan ng pamilya. Hindi niya iyon tinanong. Pero ngayon may koneksyon. Isang koneksyon na hindi niya inaasahan. Ang babaeng ito, si Lara Serrano, ay hindi lang isang pasyente. May iba siyang pakay. At ang pakay na iyon ay konektado sa isang nakaraang pasyente. Isang pasyente na may kaparehong apelyido. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Miguel. Lumakas ang kanyang hinala at ngayon ay may kasamang malaking kaba. Lara Serrano. Naalala niya ang isang kaso, ilang taon na ang nakalipas. Isang kaso na malabo. Ang kasong nagpabago sa kanya. Naramdaman ni Lara ang malamig na hampas ng hangin sa kanyang likuran nang marinig niya ang mga salita ni Aling Cora. Ang nanay mo ay, pasensya na, kamukha mo lang pala talaga siya. Biglang umikot ang mundo niya. Nakita niya ang isang anino sa labas ng pinto at naramdaman niya ang matinding kaba. Naroon si Air Miguel de Leon. Narinig niya. Paano niya matatakpan ito? Masyado pa itong maaga. Hindi pa siya handa. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, hindi na peke. Nagsimulang humapdi ang kanyang dibdib, totoo na. Kailangan niyang umarte. Ngayon na. Humawak siya sa kanyang dibdib, ginawa ang lahat para magmukhang hirap na hirap huminga. Manang ang dibdib ko Ang kanyang boses ay nanginginig, halos hindi marinig. Nahihirapan akong huminga. Nataranta si Aling Cora. Naku, Diyos ko! Doc! Doc! Hinarap ni Miguel de Leon ang pintuan at pumasok sa silid. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pag-aalala. Agad niyang nilapitan si Lara, ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim na sinusuri ang bawat reaksyon niya. Lara Serrano, anong nangyayari? Tanong niya, ang kanyang boses ay mabilis at propesyonal. Huminga ka ng malalim. Hindi siya sumagot. Patuloy siyang humihina ng mababaw, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang leeg, tila naubusan ng hangin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, umaasang magiging kapani-paniwala ang kanyang pagganap. Isang kamay ang humawak sa kanyang balikat. Hindi iyon malamig tulad ng inaasahan niya. Ito ay matatag at may init na tila nagbibigay ng kakaibang kapanatagan. Listen to a new voice, Lara Serrano, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay kalmado at nagbibigay ng direksyon. Slow, deep breaths. Count with me. 1, 2, 3. Dahan-dahan niyang sinunod ang utos ni Miguel. Sa bawat paghinga niya, naramdaman niya ang pagkilos ng kanyang kamay sa kanyang balikat. Ang kanyang presensya ay malapit, at sa hindi inaasahang pagkakataon, naramdaman ni Lara ang kaunting seguridad. Ito ang doktor na dapat niyang singilin. Ito ang lalaking dapat niyang sirain. Ngunit bakit tila binibigyan niya ito ng tiwala? Ayan, sabi ni Miguel nang makita niyang medyo kalmado na si Lara. Mas maayos na. Ito ba ang tinatawag mong panic attack? Nidilat ni Lara ang kanyang mga mata. Nakita niya ang mga mata ni Miguel malapit na malapit. May pag-aalala roon sa kabila ng kanyang cold facade. Pasensya na po, doktor, mahina niyang sagot, ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Hindi ko po alam kung bakit nangyayari ito. Bigla na lang po akong nakaramdam ng kaba, tapos nahirapan akong huminga. Nag-nod si Miguel. Naiintindihan ko. Marami ang dumaranas niyan. Lalo na kung may pinagdadaanan kang mabigat. Tinitigan siya ni Lara. Alam ba niya? Alam ba niya ang tungkol sa mama? Mayroon ka bang nawalan ng mahal sa buhay kamakailan, Lara Serrano? Tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay lumambot ng bahagya. Madalas, ang ganyang uri ng atake ay konektado sa matinding lungkot o trauma. Ang tanong na iyon ay tumagos sa kanya. Hindi siya makasagot. Hindi niya inaasahan ang ganitong klasing tanong mula sa kanya. Ang kanyang hangarin ay maging malamig at malayo sa lahat. Ngunit narito siya, nagpapakita ng pag-unawa. Naramdaman niya ang tunay na sakit sa kanyang dibdib. Ang sakit ng pagkawala. Ang sakit ng pagpapanggap. Opo, mahina niyang sagot, hindi makatingin sa mga mata ni Miguel. Ang nanay ko po. I'm sorry to hear that, sabi ni Miguel. Naramdaman ni Lara na bahagyang humigpit ang hawak niya sa kanyang balikat, isang maliit na gesture ng simpatsya. Kung gusto mong pag-usapan, nandito ako. Napakunot ang noo ni Lara. Ito ba ay bahagi ng kanyang plano? Ang akitin siya. O totoo ba ang pakikiramay niya? Salamat po, doktor, tipid niyang sagot.
Ngumiti si Miguel, isang maliit at tipid na ngiti na hindi karaniwang nakikita sa kanya. For now, magpahinga ka lang. Huwag mong masyadong isipin ang mga problema. Mahalaga na magpagaling ka. Lumabas na si Miguel. Iniwan si Lara na may halo-halong emosyon. Guilty, bothered, at naguguluhan. Ang lalaking ito, ang inaasahan niyang walang puso, ay nagpakita ng isang bahagi ng kanyang sarili na hindi niya inaasahan. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Lara. Ang boses ni Miguel ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Ang init ng kanyang kamay sa kanyang balikat. Kailangan niyang magpatuloy. Hindi siya pwedeng maapektuhan ng kaunting kabaitan. Lihim siyang bumangon mula sa kanyang kama, ang kanyang mga hakbang ay tahimik. Kinuha niya ang kanyang cellphone na itinatago niya sa ilalim ng unan. Kailangan niyang makahanap pa ng ebidensya. Ngayon na. Habang wala pa siya sa ilalim ng mas matinding bantay. Narinig niya ang paghilik ng kanyang kasama sa silid. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan at sumilip sa labas. Walang tao sa hallway. Ang mga ilaw ay bahagyang madilim, nagbibigay ng isang eerie na pakiramdam. Naglakad siya ng tahimik sa hallway, papunta sa direksyon ng archive room ng ospital. Naaalala niya ang sinabi ni Tita Elena na ang kanyang ina ay inilipat sa isang partikular na unit bago pumanaw. May pakiramdam siya na may mali sa mga records doon. Pagdating niya sa harap ng isang steel door na may nakasulat na Medical Records, Access Restricted, kinuha niya ang kanyang paperclip at sinimulan itong kalikutin. Ilang segundo lang, may narinig siyang maliit na click. Bumukas ang pinto. Pumasok siya sa loob, ang amoy ng luma at alikabok na papel ay sumalubong sa kanya. Isang malaking silid na puno ng mga kabinet at mga box ng lumang record. Kinailangan niyang magmadali. Hinanap niya ang section para sa mga pasyenteng na discharge o pumanaw. Nakita niya ang isang box na may label na Isabel Serrano, expired. Napasinghap siya. Ang pangalan ng kanyang ina. Kinuha niya ang box at dinala sa isang maliit na mesa sa sulok. Binuksan niya ito at sinimulan ang paghahanap. Mga medical reports, test results, nurses' notes. Nagsimula siyang magbasa ng mabilis. Normal ang lahat. Kung hindi niya lang alam ang nangyari, iisipin niyang perpekto ang ginawa ng ospital. Pero may isang maliit na pahina na nakadikit sa dulo ng isang medical chart. Isang nurse's note na sinulat sa isang maliit na sticky note. 03 paghahati 12, patient complaining of severe chest pains. Air Delin notified. Patient to be closely monitored. At sa ilalim, may isang linya ng red ink na naka-strike through sa buong note. Hindi lang ito basta na-cross out, tila may galit na binura ito. Kinilabutan si Lara. Bakit binura? Bakit may nagtatago nito? Agad niyang kinuha ang cellphone at ibinuksan ang kamera. Kailangan niya itong kuhanan ng litrato. Ito ang ebidensya. Ito ang simula. Nang i-focus niya ang kamera, biglang may narinig siyang yabag mula sa labas ng pintuan. Lalong lumapit ang tunog. At pagkatapos, isang liwanag ang sumilip mula sa ilalim ng pintuan, na tila may naghahanap gamit ang flashlight. Mabilis niyang pinatay ang screen ng kanyang cellphone, at naramdaman niya ang matinding takot na bumalot sa kanya. Narinig niya ang pamilyar na boses. Ang boses ni Air Miguel de Leon. Hindi makatulog si Air Miguel de Leon. Ang kanyang isip ay tila isang gulong na umiikot, paulit-ulit na pinag-aralan ang mga kaganapan sa araw na iyon. Ang mga salita ni Aling Cora. Ang pagkakahawig ni Lara kay Embrea Serrano. At ang kakaibang pag-atake ni Lara kanina. May mali. Malaki ang mali. Kanina lang, habang nag-ikot siya sa ward, napansin niya ang pagkaputla ni Lara. Hindi na yon pang-acting lang. Ang mga mata nito ay may malalim na eyebags at ang kanyang mga galaw ay mabagal. Ang kanyang isip ay nagtatalo. Bilang doktor, ang kanyang tungkulin ay alagaan ang kanyang pasyente. Pero bilang isang tao na may malalim na hinala, kailangan niyang alamin ang totoo. Hindi siya makapagtrabaho. Hindi siya makapag-isip. Kailangan niyang makausap si Lara, hindi bilang doktor na nagmamay-ari ng otoridad, kundi bilang isang tao. Kailangan niyang malaman kung ano ang totoo. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang nurse station. Maaari mo bang tanungin si Enya Lara Serrano kung ayos lang siyang lumabas ng kwarto? Kailangan niya ng sariwang hangin. Pagkalipas ng ilang minuto, tumawag ang nurse.
Doktor, ayaw daw po ni Emma Serrano. Gusto raw po niyang magpahinga. Napakunot ang noo ni Miguel. Ayaw. Parang may tinatago nga. Bumaba si Miguel patungo sa kwarto ni Lara. Hindi niya kakatukin. Kailangan niya ng diretsahang pagharap. Pagdating niya sa pinto, bubuksan na sana niya nang marinig niyang may ingay sa loob. Isang mahinang paggalaw. Hindi siya pumasok. Imbis, inilabas niya ang kanyang telepono at nag-text kay Lara. From Air Miguel de Leon. To, Lara Serrano. Emma Serrano, alam kong ayaw mong lumabas, pero utos ng doktor. Kailangan mong huminga ng sariwang hangin. Sa rooftop. Ngayon. Hindi nagtagal, nakita ni Miguel na lumabas ng kwarto si Lara. Ang kanyang mukha ay halatang may halong pagod at gulat. Nilapitan siya ni Miguel, ang kanyang mukha ay seryoso. Sundan mo ako, Ina Serrano, sabi ni Miguel, hindi nagbigay ng pagkakataon para tumanggi. Naglakad sila sa tahimik na hallway, papunta sa elevator na patungo sa rooftop ng ospital. Ang bawat hakbang ay tila may kahulugan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat. Nang makarating sila sa rooftop, bumungad sa kanila ang malamig na hangin ng gabi at ang nakamamanghang tanawin ng mga kumikinang na ilaw ng syudad. Ang ingay ng trapiko sa ibaba ay tila malayo at ang kalangitan ay puno ng bituin. Huminto si Miguel sa gilid at tumingin sa malayo. Hindi siya agad nagsalita. Si Lara naman ay nakatayo ng bahagya sa likuran niya, ang kanyang mga kamay ay magkasalikop. Maganda rito, di ba? Sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay malumanay, hindi na ang cold at professional na tono niya. Opo, mahina niyang sagot. Ang hangin ay humampa sa kanyang mukha, at naramdaman niya ang kaunting kapayapaan sa gitna ng kanyang magulong isip. Dito ako pumupunta kapag pagod ako, patuloy ni Miguel, hindi siya tinitignan. Kapag ang mga kaso ay masyadong mabigat. Kapag ang buhay at kamatayan ay nasa aking mga kamay, at pakiramdam ko ay kailangan kong huminga. Nagulat si Lara. Nagbukas siya. Ang lalaking ito, na kanyang pinaghihinalaan at kinasusuklaman, ay nagbahagi ng isang personal na sandali. Alam mo, Ina Serrano, sabi ni Miguel, humarap sa kanya. Sa trabaho namin, hindi pwedeng magkamali. Ang bawat desisyon ay may kapalit na buhay. Kaya kailangan naming maging matatag. Hindi kami pwedeng maging emosyonal. Tinitigan siya ni Lara, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Nararamdaman niya ang bigat sa mga salita ni Miguel. Minsan, patuloy ni Miguel, ang pagiging profesional ay nagiging maskara. Para hindi ka masaktan. Para hindi ka mahulog sa mga emosyon na makakapigil sa iyo sa paggawa ng tama. Naramdaman ni Lara ang konsensya. Ang maskara. Siya rin ay may maskara. Bakit niyo po sinasabi sa akin yan, doktor? Tanong niya, ang kanyang boses ay halos pabulong. Dahil alam kong may pinagdadaanan ka, sagot ni Miguel, ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. Nakita ko ang sakit sa mga mata mo. Ang pagod. Ang bigat. Hindi lang iyon psychosomatic, Emma Serrano. May tunay na dahilan sa likod ng lahat. Umupo si Miguel sa isang bench, at inanyayahan si Lara na umupo sa tabi niya. Nag-atubili si Lara, ngunit sa huli ay umupo. Ang kanilang balikat ay bahagyang nagkadikit. Hindi ko alam kung ano ang pakay mo dito sa ospital na ito, Lara, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay tahimik, parang nag-ingat. Alam kong may iba kang hinahanap. Pero hindi mo kailangang mag-isa. Naramdaman ni Lara ang matinding pagnanais na umamin. Ang lahat ng bigat na kanyang dinadala ay tila handa ng bumuhos. Ang damdaming ito ay kakaiba, hindi niya ito inaasahan. Ang kanyang plano ay malinaw. Ngunit ang presensya ni Miguel ay tila gumugulo sa lahat. Kaya ko naman po, doktor, mahina niyang sagot, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Ngumiti si Miguel, isang malungkot na ngiti. Alam kong malakas ka. Pero hindi ibig sabihin yan, hindi mo na kailangan ng tulong. Hindi ibig sabihin yan, hindi ka na pwedeng magtiwala. Tumingin si Miguel sa kalangitan, pagkatapos ay bumaling muli kay Lara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, pag-unawa, at isang bagay na hindi pa niya nakita sa sinumang lalaki, isang uri ng kalungkutan na pamilyar sa kanya. Lara, alam kong may dinadala kang mabigat, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay nagiging mas malalim at mas personal. Hindi mo kailangang sabihin sa akin kung ano, pero sana hayaan mong tulungan kita. Nandito ako. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Lara. Hindi niya ito pinlano.
Hindi niya ito hinanap. Ngunit ang pag-aalala sa boses ni Miguel ay totoo. Ang kanyang mga mata ay naging bahagyang mamasa-masa. Naramdaman niya ang kirot ng konsensya. Nagpapanggap siya. Nagsisinungaling. At ang lalaking ito, ang kanyang target, ay nagpapakita sa kanya ng kabaitan at pag-unawa. Nakatitig siya kay Miguel, at sa loob niya ay nagsimulang magkaroon ng isang malalim na pagdududa. Ang kanyang plano. Ang kanyang galit. Ito ba ay mas mahalaga kaysa sa koneksyon na biglang nararamdaman niya? Ang kanyang puso ay parang natunaw sa init ng mga salita ni Miguel, at ang kanyang mga emosyon ay nagulo. Ang mga salita ni Miguel de Leon ay tila nakaukit sa isip ni Lara. Hindi mo kailangang sabihin sa akin kung ano, pero sana hayaan mong tulungan kita. Nandito ako. Napakainit ng mga salitang iyon, subalit kasabay nito ay ang matinding bigat ng konsensya. Paano niya itutuloy ang kanyang plano kung ang target niya ay nagpapakita ng ganitong klaseng kabaitan? Ang kanyang misyon ay nakasentro sa pag-ibig sa kanyang ina, subalit ngayon, nagsisimula na siyang makaramdam ng pag-ibig sa lalaking dapat niyang sisihin. Salamat po, Doc, mahina niyang tugon, ang kanyang mga mata ay lumuluha na. Pero sa tingin ko, kailangan ko muna ng kapayapaan. Bumalik sila sa kanyang kwarto. Ang gabi ay lumipas ng walang tulog. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip ang mga salita ni Miguel. Ang kanyang presensya. Ang kanyang mga mata. Pero ang larawan ng kanyang ina, na may malaking ngiti, ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang misyon. Kinabukasan, lumapit si Lara kay Miguel de Leon. Doktor, sa tingin ko po, kailangan ko na po sigurong lumabas dito sa ospital. Gusto ko po munang makapag-isip ng malinaw. Tinignan siya ni Miguel, ang kanyang mga mata ay nananatiling walang emosyon, ngunit may nakikita siyang bahid ng pagkabigo doon. Mas mabuti nga siguro, na Serrano. Kung sa tingin mo ay makakatulong iyon. Hindi niya inisip na ang kanyang pagpapahinga ay nangangahulugan ng paghinto. Hindi. Ito ay nangangahulugan ng paglipat ng kanyang diskarte. Hindi niya pwedeng gawin ito habang si Miguel ay laging nagbabantay. Ang totoo, hindi niya kayang pigilan ang kanyang sarili. Ang pagdududa ay lalong lumalalim sa kanyang isip. Kung totoo nga ang nakita niya sa mga mata ni Miguel, kung totoo ang sinabi ni Aling Cora, baka may iba pang katotohanan na hindi niya alam. Isang araw bago ang kanyang opisyal na discharge, nagdesisyon si Lara na isagawa ang kanyang huling paghahanap sa loob ng ospital. Kailangan niya ng isang bagay na mas malakas pa sa isang binurang nurse note. Kailangan niya ng concrete evidence. 2:00 ng madaling araw. Tahimik ang buong paligid. Ang mga hallways ay halos walang tao, tanging ang tunog ng mga trolley ng nurse ang maririnig paminsan-minsan. Nagsuot siya ng isang plain na shirt at shorts, na tila naglalakad lang para magpahangin. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa basement ng ospital, kung saan naroon ang mga maintenance at engineering department. Alam niya na ang mga ganitong klase ng dokumento ay doon nakatago. Nang makarating siya sa harap ng isang serye ng mga opisina, nakita niya ang isang pinto na may nakasulat na Maintenance & Equipment Records. Hindi ito nakalock. Isang maliit na pahiwatig na hindi masyadong binibigyan ng atensyon ang lugar na ito. Pumasok siya sa loob. Ang amoy ng langis, bakal, at lumang papel ay sumalubong sa kanya. Ang silid ay madilim, tanging ang ilaw lamang mula sa labas ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Nagsimula siyang maghanap sa mga estante, isa-isa. Ang mga label sa mga box ay puno ng mga teknikal na termino, ventilator maintenance, relay calibration, heart monitor repairs. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Dito. Nandito ang sagot. Nang makita niya ang isang estante na may label na Equipment Malfunctions, Historical, huminto ang kanyang paghinga. Ito na. Kinuha niya ang isang box na puno ng makapal na folder. Binuksan niya ito at sinimulan ang paghahanap. Sa bawat pahina, may mga listahan ng mga sirang kagamitan, mga request for repair, at mga desisyon ng management. Naghanap siya ng mga petsa. Ang pangalan ng kanyang ina. Isabel Serrano. Pagkalipas ng halos kalahating oras, sa gitna ng isang makapal na folder, nakita niya ito. Isang request for repair na may petsang Marso 10. Isang linggo bago pumasok ang kanyang ina sa ospital. Equipment, cardiac monitor, room 304. Issue, intermittent signal loss, inaccurate readings. Urgent repair replacement recommended.
Requested Gile, Nurse Elena Reyes, hindi si Tita Elena, ibang nurse. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang susunod na linya. Sa ibaba ng request, may isang malaking sulat kamay na nakasulat sa pulang tinta. Request denied. Non-essential cost. AA. Napatakip si Lara sa kanyang bibig, ang kanyang hininga ay huminto. AA. Eduardo Vargas. Ang pangalan ng direktor ng Ashley Jude Medical Center. Nag-replay sa kanyang isip ang lahat. Ang pagdududa ni Miguel. Ang binurang nurse's note. Ang pagmamadali ng ospital na ma-discharge ang katawan ng kanyang ina. Hindi si Miguel ang may kasalanan. Ang kanyang ina ay namatay dahil sa pagtitipid ng ospital. Dahil sa isang desisyon. Naramdaman ni Lara ang matinding galit. Hindi para kay Miguel kundi para kay Vargas. Ang lalaking ito ang may pakana ng lahat. Ang lalaking ito ang dapat managot. Nagmamadali siyang kinunan ng litrato ang dokumento gamit ang kanyang cellphone. Isang litrato. 2 litrato. 3. Kailangan niya ng matinding ebidensya. Nang matapos siya, itatago na sana niya ang kanyang cellphone nang biglang, isang anino ang tumilaw sa dingding sa likuran niya. Napalingon si Lara. Narinig niya ang tunog ng pagpihit ng doorknob. Biglang bumukas ang pintuan. Nakita niya ang isang matangkad na figura na nakatayo sa bukana. Ang liwanag mula sa hallway ay nagbibigay ng isang nakakatakot na aura sa kanya. Naghahanap ka ba ng isang bagay, Ima Serrano? Ang boses ni Director Eduardo Vargas ay malamig, may halong amusement. Umiti siya, isang ngiti na walang sinasabi kundi isang malaking banta. Baka matulungan kita. Parang nanlamig ang dugo ni Lara sa kanyang mga ugat. Nahuli siya. Ang mga salita ni Director Eduardo Vargas ay tila isang malamig na hampas sa mukha ni Miguel. Lara Serrano. Ang bagong pasyente mo. Ang tono ni Vargas ay may halong pag-iingat at pagbabanta, na tila may binubuo na siyang kwento sa kanyang isip. Bumalik si Miguel sa kanyang opisina, subalit hindi niya maalis sa isip ang sinabi ng direktor. Ang mga mata ni Lara. Ang kanyang panginginig. Ang kanyang paghinga. Hindi iyon gawa-gawa. May kung anong totoo doon. At ngayon, ang mga salita ni Aling Cora ay lalong nagpapagulo sa kanya. Lara Serrano. Ang nanay mo. Kinabukasan, tumawag si Vargas para sa isang impromptu meeting. Pagpasok ni Miguel sa conference room, nakita niyang nakaupo na si Vargas at may hawak na folder. Miguel, have a seat, sabi ni Vargas, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng otoridad. I called you here because of our patient, Ima Serrano. Ano po ang problema, Direktor? Tanong ni Miguel, ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa, handa para sa anumang sasabihin ni Vargas. Well, it seems like Ima Serrano is not just an ordinary patient, sabi ni Vargas, binuksan ang folder. She's been asking too many questions. Nakuha ko ang impormasyon na nanggaling pala siya sa staff. Apparently, interested siya sa mga lumang records, lalo na doon sa mga cases na may issues. Dahan-dahang lumalamig ang dugo ni Miguel. Mga lumang records. Ang kaso ni Lara Serrano. Naramdaman niya ang pagkonekta ng mga piraso. Hindi ko po naiintindihan, Direktor, pilit niyang sabi, kahit pa alam na niya kung saan patungo ang usapan. Don't play coy, Miguel, sabi ni Vargas, may pagbabanta na sa kanyang boses. Ang ina ni Lara Serrano ay pumanaw dito sa ospital natin ilang taon na ang nakalipas dahil sa alleged medical negligence. At ikaw ang attending physician sa record. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Ako? Alam kong na-clear ang pangalan mo noon, Miguel, patuloy ni Vargas, na tila binabasa ang kanyang isip. Pero sa mata ng publiko, lalo na ng mga taong gustong sumira sa atin, ikaw pa rin ang figurehead. Kung mag-file ng kaso si Ima Serrano, hindi lang ang ospital ang madadamay. Pati na rin ang iyong reputasyon. Tumayo si Vargas at lumapit kay Miguel. Kaya kailangan mong hawakan ito, Miguel. Kailangan mong kontrolin si Ima Serrano. Kailangan niyang maniwala na walang mangyayari rito. We can offer her settlement, of course. For her suffering. But this whole undercover charade. It has to stop. Napaatras si Miguel. Settlement. Undercover. Ginagamit lang siya ni Lara. Ang lahat ng kabaitan niya. Ang lahat ng pag-amin niya tungkol sa kanyang sarili. Lahat ng iyon ay para sa isang plano.
Gagamitin mo ba siya, Miguel? Tanong ni Vargas, ang ngiti ay may halong pambubuska. Dahil ang nakita ko sa sisiyo ay masyado kayong close. Ang pagiging empathetic mo ay may presyo. Galit ang naramdaman ni Miguel. Galit para kay Lara. Galit sa kanyang sarili. Masyado siyang naniwala sa mga mata nito. Masyado siyang nagpabaya sa kanyang mga emosyon. Aasikasuhin ko po siya, Direktor, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay matigas. Mabuti, ngumiti si Vargas, tila panalo. Huwag mong hayaan na may makasira sa ating reputasyon. Hindi lang ito para sa akin, Miguel. Para ito sa Jude. Para ito sa iyong pangalan. Umalis si Miguel sa opisina ni Vargas, ang kanyang puso ay puno ng sakit at matinding galit. Ang mga salita ni Lara sa rooftop, ang kanyang pagiging mahina, ang kanyang pag-iyak, lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Ginagamit lang siya. Hinahanap niya si Lara sa buong ospital. Kailangan niya itong makausap. Kailangan niyang malaman ang totoo. At kung totoo ang hinala niya, kailangan niyang ihinto ang lahat. Nakita niya si Lara sa hallway, lumabas mula sa isang staff-only area, na tila nagmamadaling umalis. Nagsisinungaling. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Lara nang makita siya. Lara, tawag ni Miguel, ang kanyang boses ay puno ng galit na hindi niya kayang itago. Tumigil si Lara. Ang kanyang mukha ay namumutla. Sino ka ba talaga, Lara? Tanong ni Miguel, lumapit sa kanya, ang bawat hakbang ay puno ng sakit. Ano ang pakay mo dito? Ginagamit mo lang ba ako? Ang lahat ng pinakita mo sa akin, ang iyong pagiging mahina, ang iyong pag-iyak, lahat ba yon ay kasinungalingan? Nanatiling tahimik si Lara. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, tila nahuli sa akto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi niya inaasahan na mahuhuli siya ni Miguel. At hindi niya inaasahan na ganito kabilis. Magsalita ka, Lara, sigaw ni Miguel, ang kanyang boses ay tumataas. Ang ina mo. Ang kaso. Ang lahat ba ay konektado? Ikaw ba ang anak ni Isabel Serrano? Nagsimulang tumulo ang luha mula sa mga mata ni Lara. Hindi niya masabi ang totoo. Hindi niya pwedeng sabihin ang tungkol kay Vargas. Dahil kung gagawin niya yon, masisira ang lahat. Bakit ka tahimik, Lara? Tanong ni Miguel, ang sakit sa kanyang boses ay mas masakit pa sa kanyang galit. Ang iyong katahimikan ay sumasagot na ng lahat. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Miguel. Isang butil ng sakit. Isang butil ng pagkabigo. Ang kanyang mga pader na matagal na niyang binuo ay tila gumuho. Simula ngayon, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay malamig at matigas, tulad ng yelo. Hindi na ako ang doktor mo. I will request for another doctor to handle your case. Stay away from me. At sa isang iglap, tumalikod si Miguel at naglakad palayo, iniiwan si Lara na nakatayo, ang kanyang puso ay basag. Ang lahat ng kanyang plano. Ang lahat ng kanyang ginawa. Ang lahat ng sakit na kanyang naramdaman. Ang lahat ng ito ay naging walang saysay. Ginawa niya ang pinakakinatatakutan niya, ang saktan ang lalaking unti-unti nang nagiging mahalaga sa kanya. Ang kanyang mga luha ay bumuhos ng tuluyan. Ang sakit sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa anumang sintomas na kanyang pinapanggap. Naiwan si Lara Serrano sa gitna ng hallway, nakatulala, ang kanyang puso ay basag. Ang mga salita ni Miguel de Leon ay tila mga punyal na tumusok sa kanyang dibdib. Simula ngayon, hindi na ako ang doktor mo. Stay away from me. Para siyang nilisan ng kaluluwa. Ang init ng luha sa kanyang pisngi ay tila yelo sa lamig. Ang kanyang plano. Ang kanyang paghihiganti. Wala na itong kabuluhan ngayon. Ginawa niya ang pinakakinatatakutan niya, ang saktan ang lalaking unti-unti nang nagiging mahalaga sa kanya. Naglakad siya pabalik sa kanyang kwarto, ang kanyang mga hakbang ay mabigat. Bawat yapak ay tila humihila sa kanya pababa. Ang silid na ito, na dati ay tila kulungan, ngayon ay tila kanlungan sa gitna ng kanyang pagkawasak. Bumagsak siya sa kanyang kama, hawak ang kanyang cellphone. Ang larawan ng maintenance request na may sulat kamay ni Vargas. Ito ang ebidensya. Ito ang dapat magbigay sa kanya ng katarungan. Ngunit bakit wala siyang naramdamang pagtagumpay? Wala siyang naramdaman kundi sakit. Tinawagan niya si Tita Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos hindi makahinga. Tita, bulong niya, ang kanyang lalamunan ay masakit. Tita, tama ka po. Sinira ko ang lahat.
Lara, anak, anong nangyayari? Tanong ni Tita Elena, ang pag-aalala ay malinaw sa kanyang boses. Si Doc Miguel po alam na niya, sabi ni Lara, ang kanyang mga luha ay bumuhos ng tuluyan. Alam na niya ang tungkol sa akin. Sa mama. Lahat. Narinig niya ang malalim na buntong hininga ni Tita Elena. Sabi ko na nga ba? Anak, sinabi ko sa iyo na huwag kang makikipaglaro sa apoy. Ngayon, anong gagawin mo? Hindi ko po alam, tita, sagot niya, ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Nalaman ko po ang totoo. Hindi po si Doc Miguel ang may kasalanan. Si Director Vargas po. Siya po ang nagtago ng problema sa kagamitan. Natahimik si Tita Elena. Nagulat. May ebidensya po ako, tita. Pero Lara stopped, struggling to breathe. Pero sinira ko po ang tiwala ni Doc Miguel. At kung ipaglalaban ko po ito, madadamay siya. Ang pangalan niya po ang nasa record. Baka masira ang career niya. Anak, ang hustisya para sa nanay mo ang importante, mariing sabi ni Tita Elena, bagaman may lambing sa kanyang boses. Kung si Vargas ang may kasalanan, siya ang dapat managot. Pero tita, paano na po si Doc Miguel? Bumangon si Lara, pumunta sa bintana. Ang mga ilaw ng syudad sa labas ay tila walang pakialam sa kanyang sakit. Nakita niya ang isang anino sa rooftop. Si Miguel. Alam niya. Mahal ko na po siya, tita. Natahimik ang kabilang linya. Ang pag-ibig. Ang paghihiganti. Ang isang bagay na ginamit niya para sa kanyang plano ay naging totoo. Anak, sabi ni Tita Elena, kailangan mong pumili. Ang paghihiganti ba ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan? O ang pagpapatawad? At kung mahal mo ang isang tao, handa ka bang isakripisyo ang lahat para sa kanya? Ang mga salita ni Tita Elena ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Naramdaman niya ang matinding pagod. Ang sakit. Ang pagdududa. Walang natira sa kanyang lakas. Ang lahat ng kanyang paghihiganti ay tila walang saysay ngayon. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng kanyang mga kasinungalingan. Nagdesisyon siyang umalis. Ngayon na. Sinimulan niyang ayusin ang kanyang mga gamit. Ang kaunting damit. Ang toothbrush. Ang kanyang cellphone na naglalaman ng katotohanan na pwedeng sumira sa isang tao at magligtas sa isa pa. Habang nag-aayos siya, napatingin siya sa bintana. Ang kanyang mata ay dumako sa rooftop. May isang figura doon. Nakatayo ng mag-isa. Si Miguel. Nakita niya ang kanyang anino, nakatayo doon, mukhang pagod. Mukhang nalulumbay. Ang sakit na naramdaman niya ay lalong lumala. Ang lalaking ito ay pinagbintangan niya. Sinaktan niya. At ngayon, ipinagtatanggol siya nito mula sa kasinungalingan na hindi niya alam na katotohanan din pala. Matagal siyang nakatitig sa figura ni Miguel. Kung ipaglalaban niya ang kaso, sigurado siyang madadamay si Miguel. Ang kanyang pangalan ay nandoon sa papel. Hindi man siya ang may kasalanan, pero ang publiko ay hindi magtatanong. Maghuhusga agad. Huminga siya ng malalim. Ang desisyon. Kailangan niyang gawin. Lumabas siya ng kwarto. Naglakad siya sa hallway, halos walang tao. Ang bawat hakbang ay tila paalis sa lahat ng kanyang nakita, lahat ng kanyang nalaman, lahat ng kanyang naramdaman. Pagdating niya sa ground floor, naglakad siya diretsyo patungo sa malaking glass doors. Ang sikat ng araw ay bahagyang sumisilip mula sa labas. Tapos na ang lahat. Tapos na ang misyon. Walang katarungan, walang paghihiganti. Walang Miguel. Nang buksan niya ang pintuan para lumabas, isang itim na kotse ang huminto sa harap niya. Luksado. Kilala niya ang kotse na yon. Ang kotse ni Director Eduardo Vargas. Dahan-dahan bumaba ang bintana. Ang ngiti ni Vargas ay malamig, may halong pagmamataas at babala. Going somewhere, yun na Serrano, sabi ni Vargas, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit bawat salita ay tila pumipiga sa kanyang lalamunan. I believe we have something to discuss. Get in. Hindi ito isang imbitasyon. Ito ay isang utos. Natigilan si Lara. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nahuli siya. At ngayon wala siyang takas. Ang mga salita ni Lara Serrano sa hallway ay paulit-ulit na naglalaro sa isip ni Miguel de Leon. Ang kanyang katahimikan. Ang kanyang mga luha. Ang kanyang desisyon na lumayo.
Hindi iyon ang sagot na gusto niyang marinig, ngunit sa gitna ng kanyang galit, naramdaman niya ang isang butil ng pagdududa. Ang ina mo. Ang kaso. Ang lahat ba ay konektado? Ikaw ba ang anak ni Isabel Serrano? Hindi siya sumagot. Ngunit ang kanyang katahimikan ay tila sumasagot ng yee. Ang buong gabi ay hindi niya inaksaya. Bumalik siya sa kanyang opisina, at tulad ng isang detektive na hinahanap ang mga nawawalang piraso, sinimulan niya ang kanyang sariling investigasyon. Binuksan niya ang kanyang computer at hinanap ang archive ng mga lumang medical records. Ang kaso ni Isabel Serrano. Naalala niya ang bigat ng pangalan na yon. Ang iskandalo. Ang kahihiyan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang lumang file. Ang kanyang pangalan ay nakasulat doon. Ian Miguel de Leon. Ang supervising resident. Hindi siya ang main doctor, ngunit ang kanyang pirma ay nandoon sa huling discharge papers. Binasa niya ang bawat linya, bawat detalye. Ang mga sintomas ni Emra Serrano ay biglaan at mabilis. Heart attack. Medical negligence. Ngunit ang lahat ng mga test results ay tila normal. Paano nangyari yon? Naalala niya ang usapan niya kay Director Vargas. Ang ina ni Lara Serrano ay pumanaw dito sa ospital natin at ikaw ang attending physician sa record. Alam kong na-clear ang pangalan mo noon pero ikaw pa rin ang figurehead. May mali. Malaki ang mali. Kung na-clear ang kanyang pangalan, bakit sinasabi ni Vargas na siya ang key figurehead? At bakit masyadong insistent si Vargas na kontrolin niya si Lara? Kinuha niya ang phone at tinawagan ang engineering at maintenance department. Kailangan ko ng kopya ng lahat ng maintenance records ng room 304, lalo na ng mga heart monitors, mula 2 years ago hanggang last year. Doktor, mahihirapan po kami niyan, sabi ng head ng maintenance. Ang dami po niyan. At saka, bakit niyo po kailangan? Ito ay para sa isang importanteng kaso, mariing sabi ni Miguel. Hindi ko pwedeng ipaliwanag ang detalye. Just send me everything you have. Habang naghihintay siya, tiningnan niya ang kanyang cellphone. Naalala niya ang sinabi ni Aling Cora. Siya ang yaya sa kanyang unit noon. Siya ang pinakamahaba ng nagtatrabaho sa ospital. Malamang alam niya ang totoo. Kailangan niyang hanapin si Aling Cora. Paglabas niya ng opisina, dumiretso siya sa nurse station. Nakita niya si Aling Cora, abala sa pag-aasikaso ng mga gamot. Aling Cora, may pwede po ba tayong pag-usapan? Tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagmamadali. Nagulat si Aling Cora. Doktor. Ano po yon? Dinala niya si Aling Cora sa isang tahimik na sulok. Tungkol po kay Enral Lara Serrano. At sa ina niya, si Ilria Isabel Serrano. Namutla si Aling Cora. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Doktor, bakit niyo po natanong? Aling Cora, may mali. Alam kong may tinatago. Alam kong may nalalaman ka, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay halos nagmamakaawa. Kung alam mo ang totoo, kailangan mong sabihin sa akin. Para ito sa kapakanan ni Lara. At para na rin sa katotohanan. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Cora. Doktor, ipinagbawal po sa amin na magsalita. Sabi po ni Director Vargas, sisantihin niya ang sinumang maglalabas ng impormasyon tungkol doon sa kaso ni Ilria Serrano. Ano ang tinago niya, Aling Cora? Tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay matigas. Ang heart monitor. Ang maintenance records. Napasinghap si Aling Cora. Ang monitor po. Sir. May problema na po iyon bago pa man pumasok si Ilria Serrano. Maraming beses na po kaming nag-report. Pero sabi po ni Director Vargas, masyado daw pong magastos palitan. Kaya pinili niyang ipagawa lang. Pero kahit ipinagawa, balik pa rin po ang problema. At noong gabing iyon nag-signal loss po ulit. Hindi namin nakita. At si Ilria Serrano naubusan po ng oras. Nanlamig ang dugo ni Miguel. Ang bawat salita ni Aling Cora ay tila bumubuo ng isang malinaw na larawan. Ang kanyang pangalan ay ginamit. Ang kanyang reputasyon ay inilagay sa panganib para pagtakpan ang kapabayaan ni Vargas. At yung mga reports po, Doktor, sabi ni Aling Cora, ang kanyang boses ay mahina. Lahat po ng mga request for replacement, sinasabi nila na non-essential cost. At sinabihan kami na burahin ang mga notes na nagsasabi na nag-report kami ng problema.
para hindi po masira ang pangalan ng ospital. Ang galit ay bumalot sa puso ni Miguel. Isang matinding galit na hindi niya naramdaman noon. Hindi lang siya ginamit. Siya ay biktima rin. At si Lara. Si Lara ay hinahanap ang katotohanan na si Vargas ang may kagagawan. Aling Cora, salamat, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay matigas at puno ng determinasyon. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa'yo. Mabilis siyang bumalik sa kanyang opisina. Nakita niya ang email. Ang attachment. Mga maintenance records. Binuksan niya. At doon, nakita niya ang listahan ng mga request for repair. Ang petsa. Ang uri ng kagamitan. At ang note. Request denied. Non-essential cost. Ito na. Ang katotohanan. Agad niyang tinawagan si Lara. Ngunit hindi sumasagot. Kinuha niya ang kanyang jacket at lumabas ng opisina. Kailangan niyang hanapin si Lara. Ngayon na. Baka narinig din ni Lara ang katotohanan. Baka alam na niya. At kung alam niya, baka nasa panganib siya. Nagmamadali siyang bumaba sa ground floor, papunta sa entrance ng ospital. Kailangan niyang pigilan si Lara. Kailangan niyang magpaliwanag. Kailangan niyang ayusin ang lahat. Pagdating niya sa entrance, nakita niya ang mga bantay. Nakita niyo ba si Emel Lara Serrano? Ang pasyente ko. Si Emel Serrano po ba, sir? Sabi ng guard, tumuro sa labas. Kaalis lang po. Sumakay sa kotse ni Director Vargas. Para siyang nabingi. Ang kanyang puso ay biglang tumigil. Sumakay sa kotse ni Director Vargas. Bakit? Biglang bumalik ang lahat ng takot. Si Vargas. Ang katotohanan. Alam ni Vargas na alam ni Lara. At ngayon, naramdaman ni Miguel ang matinding takot na bumalot sa kanya. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay Lara. Ang babaeng ginamit niya. Ang babaeng sinaktan niya. Ang babaeng unti-unti nang nagiging bahagi ng kanyang mundo. Naramdaman ni Lara ang malamig na kapit ng hawakan ng kotse habang pinipilit siyang sumakay ni Direktor Eduardo Vargas. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa takot. Alam niyang ito na ang dulo. Umupo siya sa leather seat, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mas nakakatakot kaysa sa ingay. Nagmaneho si Vargas patungo sa isang pribadong entrance ng ospital, patungo sa isang opisina na hindi pamilyar kay Lara. Ito ang kanyang personal na santuwaryo, kung saan tanging siya lamang ang may kapangyarihan. Pagpasok nila sa opisina, ang maluwang na silid ay napuno ng mga libro at mga sertipiko sa dingding na tila nagpapahiwatig ng kanyang kapangyarihan at pagkamalikhain. Umupo si Vargas sa kanyang swivel chair, at ipinag-anyaya si Lara na umupo sa harap niya. Emna Serrano, sabi ni Vargas, ang kanyang boses ay kalmado, may halong amusement. I must say, you are quite persistent. Hindi ko inaasahan na may ganito kang tapang. Hindi sumagot si Lara. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa mga mata ni Vargas, na tila sinusukat ang kanyang bawat galaw. Nakita ko ang litrato sa iyong cellphone, patuloy ni Vargas, ang kanyang mga mata ay nanlalaki ng bahagya. Ang request for repair ng heart monitor. Clever. Pero tingin mo ba, Ina Serrano, ay sapat na yan para sirain ako? Napakapit si Lara sa kanyang telepono na nasa kanyang bulsa. Nagsimula siyang i-record. Ang katotohanan po ang sapat, mariing sabi ni Lara, pinipilit patatagin ang kanyang boses. Ang mama ko ay namatay dahil sa kapabayaan nyo. Dahil sa pagtitipid. Dahil sa kagustuhan nyong pagtakpan ang lahat. Tumawa si Vargas, isang malamig at nakakatakot na tawa. Kapabayaan. Emna Serrano, ang mga ganitong klase ng ospital ay may libu-libong pasyente. Hindi may iwasan ang mga minor incidents. At ang SU Jude ay may reputasyon na kailangan kong panatilihin. Para sa kapakanan ng lahat. Para sa kapakanan ng sarili ninyo, sigaw ni Lara, hindi na niya kayang pigilan ang kanyang galit. Pinili ninyo ang pera kaysa sa buhay. Pinili ninyo ang pagtatago kaysa sa katarungan. Bumangon si Vargas at dahan-dahan siyang nilapitan ni Lara. Ang ngiti sa kanyang labi ay lalong lumaki at may nakikita siyang bahid ng mali siya. Emna Serrano, nauunawaan ko ang iyong galit, sabi ni Vargas, inilabas ang isang puting sobre mula sa kanyang bulsa. Kaya handa akong magbigay ng solusyon. Inilabas niya ang isang tseke.
Isang malaking halaga. Ito ay para sa inyong paghihirap, Inma Serrano, sabi ni Vargas. Isang malaking settlement. Para hindi na lumaki ang gulo. Sa loob ng hospital na ito, tayo-tayo lang ang makakaalam. Walang gulo. Walang iskandalo. Magkakaroon ka ng pera para sa iyong hinaharap at mapapanatili ang reputasyon ng S.A. Jude. Nanginginig ang mga kamay ni Lara. Ang pera. Ang kalayaan. Ang kapalit ng kanyang katahimikan. At kung hindi ko po tatanggapin, tanong ni Lara, ang kanyang boses ay mahina. Ngumiti si Vargas. Then, Inma Serrano, I will make sure na hindi lang ang pangalan ng nanay mo ang masisira. Kundi pati na rin ang pangalan ng lalaking may kinalaman sa kaso na ito. Si E.R. Miguel de Leon. Nanlaki ang mga mata ni Lara. Alam kong na-clear ang pangalan niya noon, patuloy ni Vargas, pero ang kanyang pangalan ay nandoon sa medical record ng nanay mo. Kung ilalabas mo ito, Inma Serrano, sisiguraduhin kong ang lahat ng sisi ay mapupunta sa kanya. Ang publiko ay hindi magtatanong. Sila ay hahatol. At ang career ni Ace de Leon ay magtatapos bago pa man ito nagsimula. Naramdaman ni Lara ang matinding takot. Mas higit pa sa takot para sa kanyang sarili. Takot para kay Miguel. Huwag po ninyo siyang idadamay, mariing sabi ni Lara. Then take the money, Inma Serrano, sabi ni Vargas, itinulak ang tseke sa harap niya. Choose your revenge or his future. Naramdaman ni Lara ang matinding giyera sa kanyang isip. Ang katarungan para sa kanyang ina. Ang kinabukasan ng lalaking mahal niya. Biglang bumukas ang pintuan. Napalingon si Vargas at si Lara. Nakatayo sa bukana si E. Miguel de Leon, ang kanyang mukha ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay puno ng galit na hindi pa nakikita ni Lara noon. Bitawan mo siya, Vargas, matigas na sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay nag-alingaw-ngaw sa silid. Ngumiti si Vargas. Miguel, Inay boy. Bakit ka nandito? May pinag-uusapan kami ni Emma Serrano. Personal na usapan. Alam ko na ang lahat, Vargas, sabi ni Miguel, lumapit. Ang tungkol sa heart monitor. Ang mga request for repair na ni mo. Ang lahat ng kasinungalingan na binuo mo para pagtakpan ang iyong kapabayaan. At ang paggamit mo sa pangalan ko. Nanlaki ang mga mata ni Vargas. Ano ang sinasabi mo? Nakausap ko si Aling Cora, sabi ni Miguel. At nakita ko ang mga maintenance reports. Hindi na pwedeng itago ang totoo. Tumawa si Vargas, isang malakas at sarkastikong tawa. At ano ngayon, Miguel? Sa tingin mo, maniniwala ang publiko sa iyo? Sa tingin mo, pipiliin nila ang salita mo kaysa sa salita ko? Ikaw ang nakasulat sa record bilang attending physician. Kung ipaglalaban mo ito, sisiguraduhin kong dudurugin ko ang pangalan mo. Tandaan mo, pangalan mo ang nasa medical report na nagpapatunay ng kapabayaan. Hindi sa akin. Naramdaman ni Miguel ang sakit ng katotohanan sa mga salita ni Vargas. Nasa binit siya ng pagkasira. Tiningnan ni Vargas si Lara, isang ngiti na may pahiwatig ng pagtatagumpay. Ano ngayon, Inma Serrano? Ang hustisya para sa iyong ina, o ang kinabukasan ng lalaking mahal mo? Dahil kung ilalabas mo ang ebidensya na yan, sisiguraduhin kong maghihirap si E. de Leon. Tumingin si Lara sa tseke sa mesa. Pagkatapos ay tiningnan niya ang cellphone sa kanyang kamay, ang pruweba. At sa huli, tiningnan niya si Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit, ngunit may pag-asa. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang kanyang isip ay nagtatalo. Paghihiganti o pag-ibig? Katarungan o pagpapatawad? Lara. Ang mga salita ni Direktor Eduardo Vargas ay umalinggaw sa hangin, nag-iwan ng mapait na amoy ng banta. Ang hustisya para sa iyong ina, o ang kinabukasan ng lalaking mahal mo? Nakatitig si Lara kay Ian Miguel de Leon. Ang kanyang mukha ay seryoso, puno ng pagkabigla at sakit, subalit mayroon ding kakaibang pag-asa sa kanyang mga mata. Hawak niya ang kanyang cellphone, ang patunay ng katotohanan. Hawak niya ang kanyang puso, puno ng pag-ibig. Ang kanyang isip ay nagtatalo. Paghihiganti. Iyan ang tanging naging layunin niya sa loob ng matagal na panahon. Ang paghihiganti ang nagbigay sa kanya ng lakas para bumangon sa bawat araw. Ngunit ngayon, sa harap ng lalaking ito, sa harap ng katotohanan, naramdaman niya na ang paghihiganti ay hindi na ang tamang daan. Ang mama niya.
Hindi nito gustong makita siyang nagiging dahilan ng pagkasira ng buhay ng iba. Ang mama niya ay mapagpatawad. Ang mama niya ay puno ng pag-ibig. Hindi ko kailangan ng paghihiganti, mariing sabi ni Lara, ang kanyang boses ay matatag, nagulat si Vargas. Ang kailangan ko ay katotohanan. At katarungan sa paraan na tama. Inangat niya ang kanyang cellphone, at bago pa man makakilos si Vargas para agawin ito, mabilis niyang pinindot ang send button. Hindi niya ito ipinadala sa media. Hindi niya ito ipinadala sa pulis. Ipinadala niya ito sa isang seryosong, mapagkakatiwalaang email address ng National Medical Council, isang institusyon na may kakayahang magsagawa ng masusing investigasyon nang walang masyadong panggulo sa publiko. Napanganga si Vargas. Ano ang ginawa mo? Ang katotohanan ang pinakamatinding sandata, Director Vargas, sabi ni Lara, ang kanyang boses ay kalmado, may bagong lakas. Hindi ka makakatakas sa lahat. Hindi mo kayang itago ang lahat. At hindi ko hahayaan na masira ang buhay ng isang taong inosente para lang sa pansarili mong interes. Lumapit si Miguel kay Lara. Hinawakan niya ang kamay ni Lara, isang matatag na kapit na tila nagbibigay ng suporta. Vargas, tapos na ang laro mo. You're making a mistake, both of you, sigaw ni Vargas, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Sisiguraduhin kong maghihirap kayo. Ang ospital na ito ang reputasyon ko, sisiguraduhin kong babalik kayo sa akin na lumuluhod. Ngunit hindi na sila nakikinig. Magkasama silang lumabas ng opisina ni Vargas, iniwan siyang mag-isa sa kanyang galit at pagkabigo. Miguel. Naramdaman ni Miguel ang init ng kamay ni Lara sa kanyang kamay. Hindi niya akalain na pipiliin ni Lara ang daan ng katotohanan nang hindi niya isinakripisyo ang kanyang sarili. Iyon ang babaeng minahal niya sa kabila ng lahat ng kasinungalingan. Miguel. Bulong ni Lara, ang kanyang boses ay may bahid ng pagod, ngunit may kapayapaan. Salamat Lara, sabi ni Miguel, tinitigan siya. Salamat sa pagpili mo ng tama. Ang sumunod na mga araw ay magulo. Ang National Medical Council ay nagsimula ng investigasyon. Agad na sinuspinde si Director Vargas. Maraming staff ang nagbigay ng testimonya, kabilang si Aling Cora, na sa wakas ay nakapagsalita na. Ang kaso ni Isabel Serrano ay muling binuksan, kasama ang iba pang minor incidents na tinago ni Vargas. Ang career ni Miguel ay hindi nawasak, ngunit nalagay ito sa ilalim ng matinding scrutiny. Ilang linggo siyang sumailalim sa mga pagdinig at interview. Ang kanyang pangalan ay naging headline sa ilang pahayagan, hindi bilang guilty, kundi bilang isang doktor na nadawit sa isang malaking iskandalo. Ngunit, hindi siya nagtago. Sinabi niya ang buong katotohanan mula sa simula. Ang kanyang pagiging bukas ay nagpanumbalik ng tiwala ng marami. Lara. Ang pagdaraos ng pagdinig ay naging mahirap para kay Lara. Ang pagbalik ng alaala ng kanyang ina. Ang pagharap sa katotohanan. Ngunit sa bawat hakbang, naroon si Miguel. Hindi nagpakita ng galit. Hindi nagtanong ng bakit. Nagbigay lang ng suporta. Sa huli, kinumpirma ng Medical Council ang kapabayaan ng St. Jude Medical Center sa ilalim ng pamamahala ni Vargas. Ang kanyang lisensya ay kinansela, at ang ospital ay sumailalim sa matinding reforma at pinalitan ang pangalan nito. Nagkaroon ng formal na paghingi ng tawad sa pamilya Serrano at sa iba pang biktima. Hindi naging madali. Hindi ito isang instant na pagpapatawad. Ang sakit ay nanatili. Ngunit ang paghihiganti ay hindi na ang kanyang pangunahing motibo. Ang kapayapaan. Ang pagtanggap. Lumipas ang ilang buwan. Nagtrabaho si Lara sa isang non-profit organization na tumutulong sa mga biktima ng medical malpractice. Doon niya nahanap ang kanyang tunay na purpose. Ang pagtulong sa iba nang walang galit sa puso. Isang hapon, nakatanggap siya ng text. Mula kay Miguel. From Miguel. To, Lara. Sa rooftop. Kung okay ka lang. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang naglakad siya patungo sa ospital, ang bagong St. Gabriel Medical Center. Ang mga pader ay pininturahan. May mga bagong signage. Parang bagong simula. Nang makarating siya sa rooftop, nakita niya si Miguel. Nakatayo siya sa gilid, nakatingin sa papalubog na araw. Ang kanyang balikat ay hindi na tila mabigat. Mayroon ng kapanatagan sa kanyang tindig. Lumapit si Lara. Doktor, bulong niya. Lumingon si Miguel at sa pagkakataong ito, ngumiti siya.
Isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata na dating cold at malayo, ngayon ay puno ng init at pag-unawa. Lara, sabi niya. Salamat sa pagdating. Walang kasinungalingan sa pagitan nila. Walang mga lihim na kailangan pang itago. Naging mahirap pero okay na ako, sabi ni Lara. Ikaw? Okay din ako, sagot ni Miguel. Hindi madali. Pero nalaman ko ang halaga ng katotohanan. At ang halaga ng pagtanggap. Tumahimik sila sabay na tumanaw sa horizon. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng mga kulay na kahel at lila sa kalangitan. Paano na tayo ngayon? Tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng pag-asa. Napangiti si Lara, isang tunay at malalim na ngiti na matagal nang hindi niya nagawa. Ito ay isang ngiti na hindi na nababalot ng lungkot o galit. Magsisimula tayo, sabi ni Lara, tinitigan si Miguel. Magkasama. Inabot ni Miguel ang kanyang kamay. Walang pag-aalinlangan, inilagay ni Lara ang kanyang kamay sa kamay ni Miguel. Ang kanilang mga daliri ay nagkasalikop, isang senyales ng pagkakaisa. Ang kanilang nakaraan ay hindi mabubura. Ang sakit ay mananatili. Ngunit sa ilalim ng mga bituin, sa papalubog na araw, natagpuan nila ang isang bagong simula. Isang simula na binuo hindi sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad, pag-unawa, at pag-ibig. At dito nagtatapos ang kwento ni Lara at Miguel. Salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Isang malaking karangalan para sa amin ang ibahagi ang istoryang ito sa inyo. Sa bawat salita at bawat eksena, sinikap naming ilabas ang pinakamalalim na emosyon, ang bawat pagsubok na kanilang hinarap, at ang bawat aral na kanilang natutunan. Ang kwento ni Lara at Miguel ay higit pa sa simpleng pag-ibigan. Ito ay isang paalala na sa gitna ng sakit at pagtatago ng katotohanan, ang pagpapatawad at pag-unawa ay ang tanging magpapalaya sa ating mga puso. Ito ay patunay na kahit gaano kalalim ang sugat mula sa nakaraan, may pag-asa pa ring maghilom at muling magsimula. Ang pag-ibig, sa tunay nitong anyo, ay hindi lang tungkol sa pagmamahalan sa isang tao, kundi sa pagpili ng kapayapaan at katotohanan kahit gaano pa ito kahirap. Ito ay tungkol sa lakas na makakita ng kabutihan sa gitna ng kapintasan at ang tapang na magpatawad. Sana ay nakatugon ang istoryang ito sa inyong mga puso, nagbigay ng aral, at higit sa lahat, nagbigay ng inspirasyon. Lubos po naming pahahalagahan kung ibabahagi nyo ang inyong mga saloobin at damdamin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga komento po ang nagbibigay sa amin ng lakas upang patuloy na lumikha. Maraming salamat po ulit, aming minamahal na mga tagapakinig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Pag-ibig sa likod ng